Sumunod ako sa payo ng kuya ko na mang-akit ng tao sa daan ng bundok. Siguro magtatagumpay na ako ngayon. Aray, nahulog ako. Kailangan ko ng malakas na lalaking estudyante ng landas para tumulong sa akin. Si Kizen na kuya, mukhang galing sa Akademya ng Pag-ibig. Tankizen. Siya yun, ang pangunahing mag-aaral ng landas ng walang damdamin. Napakadalisay naman ng enerhiyang yang niya. Imposibleng hindi galing sa Akademya ng Pag-ibig ang ganoon kababaw na diskarte. Dapat siya ay isang ordinaryong tao na ginawang pain ng isang demonyong Zoro. Baka, isang tanga pa na nasiraan ng isip ng enerhiya ng halimaw. Tama si kuya, hayaan muna natin gamutin ng guro ang utak niya. Tapos pawiin natin siya. Baka kasi makalat lang, tong tangang to. Baka maging peste pa sa iba-ibang lugar. Ikaw ang tanga. Buong angkan mo, tanga. Ikaw, gusto mo bang sumama sa akin pabalik sa landas ng walang damdamin? Gusto ko. Alis na. Ha? Hintayin mo ako. Ang bango-bango niya. Kilala siyang Iceberg Beauty ng landas ng walang damdamin. Pwede ba kitang hawakan? Ayos, tama nga. Ordinaryong tao ka, hindi ka pa nakakalipad gamit ang espada. Kaya natatakot ka at nagmamadali kang tumulong sa akin. Eto na, matipunong mga pectoral muscles. Pero ano nang pakialam ko kung natatakot ka? Maarte ako, wag mo akong hawakan. Malapad ang espada, maluwag ang pwesto. Miss, pakilayo nga po. Bakit parang tinitingnan ako nung nasa likuran? Bahala na, tuloy lang ang pag-akit. Nga pala, tungkol sa malaki. Mga kasama, pakinggan nyo. Siya ay galing sa Akademya ng Pag-ibig, di ba? Una, siguradong hindi siya galing sa Akademya ng Pag-ibig. Kung gayon, sino kaya siya? Kuya Yuzeng at Mimi. Ang galing ko na. Nakapasok ako sa pinakamahirap na lugar sa landas ng walang damdamin. Ano ang mga ng landas ng walang damdamin? Guro, bakit hindi posible na si Minuk si Zen ang iyon? Mahina pa ang demonyong Zoro. Di kayang kontrolin ang tao ng matagal. Iyan ang bawang ito. Gusto nga sinabi. Delikado ang relasyon ng Akademya ng Pag-ibig at landas ng walang damdamin. Kaya't naglagay sila ng isang piyesa. Gusto nilang iligaw tayo at gawing makaaway sa Akademya ng Pag-ibig. Sino ito? Huwag magpanik. Alamin muna ang layunin niya. Kasamahan, nagpakahirap ka para makapasok sa landas ng walang damdamin. Ano ba talaga ang gusto mo? Pwede ba akong matulog kasama si Kuya Kizen? Narinig niyo ba yon? Gusto niyang akitin ang pangunahing mag-aral. Hindi. Hindi ganoon kasimple yon. Ang taong nasa likod niya ay tiyak na inaasahan ang pagtanggi natin. Ilalagay siya sa ilalim ng mga mag-aral para bantayan. Nagpapakalat lang siya ng usok. Layunin niya ay akitin ang mga mag-aral. Kizen, ikaw ang may pinakamatalas na mata sa buong akademya. Kaya't gawin natin ang plano nila. Hayaan siyang manatili sa tabi mo. Ano ba ang pinagsasabi nitong matandang to? Dapat mong bantayan siya ng 24 oras at alamin ang kanyang kahinaan. Salamat po. Kailangan kong makipag-ugnayan agad kay Kuya Yuzeng at Ate Mimi. Nakapasok ka sa panloob na korte. Kung magtatagumpay ka, Ang panang ko, taas na hindi babasahin ng puntos. Baka nga ikaw pa ang maging pinakamahusay na graduate. Si Tan Kishen, siya, yung sikat na sikat dati. Naalala ko, yung mga pinakamagagaling sa batch namin. Nasiraan sila ng puso ng landas at nagretiro na. Limitado pa ang kakayahan mo. Bibigyan ka namin ng dalawang mahiwagang bagay. magagamit mo ito. Sige, Kuya Yuzeng, Ate Mimi. Sa susunod na pagkakataon, mag-uusap ulit tayo. Paano ba isinusuot to? Ay, ganito pala. Ayos na. Tan Kizen, papasok na ako. Ikaw, Nakasuot na ako, tingnan mo. ano-ano bang ginagawa mo? Kuya Kizen, kilala mo pala to. Turuan mo naman ako kung paano isinusuot, please. Sino nagbigay sa'yo nito? Aysan, si Kuya Yuzeng. Tawag mo sa kanya, kuya. Pero yung ganitong malaswa at nakakahiyang bagay ang ibinigay niya sa'yo. Mabait naman si Kuya Yuzeng. Kuya Kizen, huwag ka naman ganyan ang ekspresyon, please. Natatakot ako. Kung ayaw mo sa suot ko to, pwede kong tagalin at subukang akitin ka ulit. Oo, Yuzeng. Kuya Yuzeng na lang tawagin mo. CJ Kizen. Hayaan mo na. Nadala lang siya ng panloloko ng iba. Wala naman akong ginawa. Ang lalaking yun na si Yuzeng, ang galing ng teknik. Makakit ng mga babaeng walang kamag-anak at walang kalaban-laban. Yun ang tunay na kasalanan. Hindi naman, Kuya Yuzeng. At hindi rin naman ako ganoon. Ang tigas talaga ng ulo mo. Kulang lang talaga sa enerhiya, kailangan ko ng enerhiyang yang. Nanghihinan ako kaya nagiging tanga.
Pagbusog na ko. Matalino rin naman ako, di ba? Kulang ka sa disiplina, bukas isasama kita sa paglalakbay para magsanay. Ang ganda mo, ate. Baka magkasakit ka sa lamig. Pwede ko bang painitin siya? Are, Ang makapanandang pagdagdag akit ng multo na yon, 10 taon na ang nakit niya sa kamatayan. Nararapat patayin. At ikaw din. Di mo nakikilala ang babae sa lalaki, sobrang landi, nararapat parusahan. alam na, sa susunod di na ako titingin sa kahit sino. Si Kizen lang ang titingnan ko. Si Tan Ginoo ba ng pangkat ng mga ngaso ng halimaw yon? Napakagaling ni Tan, ang batang hipe ng mga ngaso. Tan Ginoo. Tan Ginoo. Aray. Maraming salamat po, mahal na tao. Inapi ako ng mga bully at ayaw kong mahiya. Kaya ako na lang ang tumalon. Mahal na tao, wala akong ibang maibibigay. Kaya ito na lang ang aking pasasalama. Paalam na. Magpapakamatay siya. Tulungan natin siya. Halimaw, demonyong tipa pala ito. Nararapat patayin. Aray. Ay naku. Ginoo, natakot ako. Naipit ang bukong-bukong ko. Puwit mo ang bumagsak, dapat puwit mo ang masakit. Tan kuya, totoo nga. Pupunta ako sa landas na walang damdamin para mag-aral. Isama mo naman ako. Baka natatakot kang maunahan kita sa hinaharap. Ayaw mo akong tulungan sa pagsasanay. Ang gagaling na ng mga estudyante ng kapangyarihan. Kaya pala ayaw pa rin akong pakainin ni Tan Kizen hanggang ngayon. Kung di ko pa rin makakain si Tan Kizen sa pagkakataong ito, uuwi na lang ako sa akademya ng pagpanandang pandagdag ibig. Di dapat isang pulo lang ang pagpanandang pandagdag ulan ng pagpanandang pandagdag asa. Kuya, ang laki-laki mo. Siguradong napakalakas mo din, no? Hahaha, malayo ako kay Kizen kuya. Pagkatapos ng pagtatalaga, ikaw na ang aming bunso. Di ba masakit ang bukong-bukong mo? Isakay kita sa likod. Salamat, kuya. Ikaw, munting kapatid, mag-ingat ka sa kanya. Palagay ko, galing siya sa Akademya ng Pag-ibig. Pero mukha naman siyang ordinaryo lang. Ah? Eh ano naman? Baka meron din namang pangit sa Akademya ng Pag-ibig. Ang ingay nyo. Tumahimik kayo at maglakad na tayo. Halika, sumunod ka sa akin. Ano ba yan sa ilalim ng ilong mo? Munting bibig. May bibig ka naman, bakit hindi ka magsalita? Kailangan pa bang mag-ingay sila ng mag-ingay sa daan? Nakakairita talaga. Tama naman sila, talagang tanga at walang kwenta ako. Ganito ba itinuro sa'yo ni Kuya Yuzeng? Si Kuya Yuzeng ba ang nagturo sa'yo nito? Hindi talaga. Mabait si Kuya Yuseng. Lagi niya akong pinupuri, sinasabi masipag ako at determinado. Mabait talaga si Kuya Yuzeng. Praise lang ng praise nagpapauto kagad. Ang dali mo palang mainganyo. Huwag mong sabihin kung may dumating mula sa Akademya ng Pag-ibig. Kahit isang ordinaryong mag-aaral mula sa landas ng walang damdamin. Malamang maaakit ka niya ng todo. Galing ako sa Akademya ng Pag-ibig. Walang makakaakit sa akin. Parang baliktad yun ng mundo, di ba? Kapag may pagkakataon. Ipakita ko talaga ang galing ko. Si Kuya Kizen nag-ensayo. Oras na. Subukan natin ang kapangyarihan nito. Ate Mimi, ang ganda talaga ng mahiwagang bagay na ito. Kuya Kizen, tingnan mo naman ako. Kuya Tan, may tanong ako sa'yo. Ano ito? Bigay ni Ate Mimi. Ilan pa ba ang kapatid mo? Kuya Tan, narinig kong gising ka. Ay, Tang! Naku po. Hoy, ete. Hindi ba't inaakit mo si Kuya Tan? Hindi talaga. Nandoon kayong lahat sa bulwagan noon. Narinig mismo ang sinabi ni Guro. Ngayon, binabaliktad niyo pa ang katotohanan. At pinagsisismisan ang inosente sa likod nila. Mga tang, mga plastik, at ikaw, ang taang sunod-sunuran. Lahat, matulog na kayo. Sinong mag-iingay pa, papatayin ko. ay, huwag bunutin ang sakit. Kuya Kizen, ano nang ginagawa mo? Hindi ba't pek ito? Ang mahiwagang bagay ni Ate Mimi, napakagaling. Parang totoong buhay. Hindi pwedeng bunutin. Kailangan maghintay ng isang gabi bago mawala ng kusa. Bontot. Pasensya na, first time ko kasi, medyo hindi ko makontrol. Kuya Kizen, mabait na kuya, gutom na talaga ako. Bigyan mo naman ako ng pagkain, meal. Ano nakakainin mo?
Ang dalisay na enerhiyang yang mo. Layas ka nga. Mabait, mabait. Bigyan mo naman ako ng kahit konti. Mabait na kuya, Kuya Kizen. Kuya Yuzeng, Ate Mimi, nabigo ako. Miss na miss ko kayo. Sa oras na ito, dapat nakahiga ako sa kama sa Akademya ng Pag-ibig. Yung mga kuya at ate na nagmamahal sa akin, isa-isa akong yayakapin. Hahalikan sa loob at bubulong ng good night para ako'y makatulog. Nakatayo sa basura, nilalamig, gutom. Gusto ko nang umuwi. Ni hindi ko alam kung aling daan ang pauwi sa akademya. Gusto ko nang umuwi sa akademya ng Pag-ibig. Ano iniiyak mo? Hindi kita guguluhin, wag mo akong patayin. Ano nang kinakatakot mo sa akin? Hindi naman kita inapi. Ikaw pa ang humawak sa akin, ako dapat ang umiyak. Pero hindi nakakabusog yon. Gutom na ako, matigas pa ang higaan. Wala nang mapapatahan, paghalik o mag-iyakap sa akin. Wala nang mabibigyan ng lakas ng loob sa akin. Gano ka na? Halik at yakap pa rin? Kulang ka sa aral. Kung umiyak ka pa, sasampalin talaga kita. Gusto kong hanapin si Kuya Yuzeng. Kuya Yuzeng, Kuya Yuzeng. Kuya Yuzeng ang laging nasa bibig mo. Eh, di pumunta ka. Kanina pa yan, naghanap ka na ng palihim. Bakit ka bumalik? Hindi ko mahanap ang daan. Ile. Ayaw ko na magpakita ganda sa'yo. Kuya Kizen, ihatid mo na ko pabalik. Walang tiyaga. Sa lahat ng ginawa mo, 3 minuto lang. Pakiusap na, Kuya Kizen. Bukas na lang yan. Matutulog na ko, bahala ka sa buhay mo. Habang naghahanda akong matulog, biglang. May sumalubong sa ilong kong mabangong amoy ng enerhiyang yang. Nakakagaan ng puso at nakakabusog ng damdamin. Matigas, ngunit may lambot. Malambot, ngunit may tigas. Para bang maladyos na panoob na perlas ng kapangyarihan. Imposibleng ibigay ni Tang Kizen ang kanyang perlas sa iba. Malamang hindi pa yon kailanman ilabas. Kaya mas makapal ang kanyang enerhiya kaysa sa karaniwang nag-aaral ng landas. Kung hindi lang siya kahabag-habag, sige, wag na isipin. Parang nakalimutan na ni Kuya Kizen ang pangakong pauwiin ako. Mukhang marami siyang gagawin ngayong araw. Pero buti na lang may tumugon sa lihim kong sulat. Huwag kang matakot, tol. Susunduin kita mamayang gabi. Kung hindi na ito, kaya na. Bukas, hahanap tayo ng mas bagay sa'yo. Ang lakas ng amoy ng lalaki sa'yo. Te. Isa pa lang hindi demonong buto. Anong ginagawa mo? Kapatid natin, to sa paaralan. Ikaw nga hindi mo naamoy. Isang di pa nakakapasok na kapatid. Nakakaamoy na siya ng tunay na amoy nito. At nakikilala pa akong lalaki. Mingde, wala ng pag-asa ang utak mo. Nga, kuya. So, may amoy talaga ng lalaki sa kanya? At ang lakas pa? Huwag mo akong tanungin. Di ko alam. Di ko rin alam. Huwag mo rin akong tanungin. Kapatid, halika rito. Ikaw ba si Kuya Yuzeng? Hindi mo kailangang maging masyadong pamilyar. Masamang tao. Hayop. Aso. Anong problema mo? Bakit mo ako minumura? Ang galing mo namang magmura. Huwag mo nang saktan si Kuya Yuzeng. Umalis ka dyan, tanga. Ang sama mo, Kuya Kizen. Ara na. Umuwi na tayo sa Akademya ng Pag-ibig. Ang sama-sama mo talaga. Anong masama sa ginawa ko? Inaapi mo ako. Ano nang tawag sa paghawak mo sa akin? Ano nang tawag sa paghalik mo sa enerhiya ko? Halinan mo lang naman ako. Ano ng problema? So, inaamin mo na inaagaw mo ang atensyon ko. Maliit na kapatid, may kailangan akong asikasuhin. Ayusin mo ang iyong pamanang proyekto. Kuya Yuzeng, hindi ba't dito ka para kunin ako? Huwag kang aalis hanggat hindi malinaw. Subukan mo ulit. Sa palagay ko, may pag-asa. Masama ako. Kuya Kizen, pakiusap. Mabait akong tao. Patawarin mo na ako. Sige, huwag ka nang umiyak. Mali si Kuya Kizen. Hindi ba ang nararamdaman mo? Pinapatawad na kita, Kuya Kizen. Desisyon ko na, ito na ang huling pagsubok ko. Kuya Kizen, pagod ka na?
Halika, uminom ka ng gamot. Hindi. Uminom ka muna ng tsaa. Hahaha. Kuya Kizen, may pampagana akong nilagay sa tsaa mo. Wala ka ng takas. Ngayon, kakainin kita ng buong buo. Sinabi ko, nilagyan ko ng gamot yan. Alam ko. Sapat ba ang dami ng gamot? Pwede pa dagdagan kung kulang. Bibigyan kita ng 3 paghinga para mag-isip, magsisi, at tumakbo. Ha? Hindi na, wala ka ng pagkakataon. Wala na. Simula pa lang, alam ko na galing siya sa Akademya ng Pag-ibig. Bakit? Bakit walang naniniwala sa akin? Arj! Akademya ng Pag-ibig, magkaaway tayo magpakailanman. Bakit laging target ng Akademya ng Pag-ibig ang landas ng walang damdamin? Bigyan naman ng pagkakataon ang aming landas na magtagumpay.